97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sa iisang bahay, sa iisang kwarto. Ang sabi nila, dapat ay ihanda mo na ang sarili mo sa mga bagong madidiskubre mo sa taong ito. Oras na makapagdesisyon kayong pareho na magsama na sa iisang bahay. Marami nang sumubok na makipag-live-in. Marami ang nagtagumpay at nagawang tanggapin ang mga pagkakaiba nila ng taong kinakasama nila. Pero marami din ang nagtaas ng mga kamay para sumuko na dahil pakiramdam nila ang taong kinakasama nila ay hindi para sa kanila. Sa ating kwento ngayong araw, ano nga ba ang piniling gawin ng ating mga bida? Sumulong ba sila sa naging plano nilang pagsasama o umatras na dahil alam nilang hindi na ito nakakaganda sa kanila? Alamin ang kwento ng magka-live-in na sina Rosie at Dan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, nakaupo ako sa dulong upuan ng isang maliit na lumang coffee shop. 17 years old ako noong una kong napunta dito kasama si Dan, ang aking ka-live-in noon. Oo, noon. At oo, 17 years old pa lamang ako nang nagsimula akong makipag-live-in sa aking first boyfriend at first love at masasabing one great love na si Dan. At ngayon ay muli akong napadako dito sa edad na 30. Marami na ang nagbago. Pananamit, ang makeup ko, ang buhok ko at pabango ko. Lahat ay bago na. Nilabas ko ang salamin ko mula sa aking makeup kit. Pinagmasdan ang aking sarili. Makilala pa kaya ako ni Dan kapag nakita niya ako ngayon? Oo, Papa Dudut, magkikita kami ngayon. Matapos ang ilang taon naming hindi pagkikita, nagkaroon na kami pareho ng lakas ng loob na maghara para sa closure na matagal na naming tinakbuhan at tinaguan. Oras na rin. Sa ganitong edad namin ay siguro naman ay naambunan na kami ng maturity para i-handle ang aming sitwasyon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, may halong kaba, takot at excitement. Hindi ko alam kung alin sa mga ito ang gusto kong unang maramdaman. Si Dan ang una sa lahat-lahat ko. Normal lang naman siguro na maramdaman ang ganito ngayon. Ganito nga rin kaya ang nararamdaman niya ngayon habang papunta sa lugar na ito. Kinakabahan din ba siya? Excited? Ano rito ang una niyang nararamdaman? Hindi ko mahulaan pero sana hindi kami nagkakalayo ng nararamdaman dahil tulad ko, alam ko, ako rin ang una niya sa lahat. Para maibaling ang aking atensyon sa ibang bagay ay pinagmasdan ko na lamang ang aking kape at ang corned beef pandesal na naging paborito ko noong 17 ako. Naalala ko pa, ito ang madalas naming umagahan at minsan ay baon pa namin sa trabaho ni Dan. Hindi kami nagsasawa dito. Paborito namin itong pareho. Kapag nakakaluwag ay nagdadagdag kami ng keso sa corned beef pandesal na yon. Sabay namin kakainin yon sa umaga habang nagkukwentuhan tungkol sa mga panaginip namin. Ang saya-saya noon. Naaalala pa kaya niya yon? Habang hinihintay si Dan, ang dami-daming alaala ang pumasok sa utak ko. Mga alaala naming pareho. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, malinaw pa rin itong tumakbo sa utak ko na akala mo ay teleserye sa telebisyon.
Aminin ko sa inyo, hindi ito nabura sa alaala ko. Ang mga binuo naming alaala ni Dan ay ang mga pinakamatamis at pinakamapait na sandali ng buhay ko. Bakit ko ito nasabi? Malalaman niyo ito ngayon kapag binalik ko na ang nakaraan naming pareho. Ako po si Rosie at 17 anyos noong nagsimulang makipag-live-in. At eto ang aming kwento. Rosie! Rosie! Patulong naman! Oh, saan mo naman nakuha ang mga monoblock na yan? Binili ko sa mall. Binili sa mall? Ha, lokohin mo pa ako. Tingnan mo ngang ang dumi-dumi oh. Pudpud na yung mga pa tsaka puro gasgas yung ibabaw. Joke lang. Binigay ni Aling Karing. Aling Karing? Yung kapitbahay natin na may karinderya. Magpapalit na raw ng mga upuan. Kaya pinamigay na niya yung iba. Itong dalawa na nga lang inaabutan ko kasi naunahan ako ng mga nasa kabilang kanto na suki niya. Walang mesa? Ito na nga lang yung inaabutan ko eh. Di bale, kapag nagkapera na tayo, bibili tayo ng mesa at mapapalitan natin yung mga monoblock na upuan na yan na mas bago at may parang, ano ba yun? Yung parang kutsyon na mauupuan? Hayaan mo. Basta masipag lang tayo eh. Makakabili tayo kahit sofa pa yan. At TV. At ref? Tapos maraming pagkain yung ref. Bibili tayo ng magkakaternong baso at plato. Tapos yung kutsara tsaka tinidor na yung makakapal talaga. Hindi yung sobrang nipis na nakakasugat na ng dila kapag sinusubok. Tapos, bibili tayo ng marami pang merienda natin, no? Uy, puro pagkain na nasa utak mo, ha? Ikaw kaya una nagsabi ng pagkain, sinundan ko lang eh. Uy, yung tiyan ko. Oh. Mukhang kailangan mo na nga ng merienda. Ikaw ba naman mapagod katutupi ng mga damit na pinalondre kanina? Tingnan natin kung di mag-rally mga bulati mo sa tiyan. Sige na. Dahil alam kong napagod ka sa trabaho mo, di ililibre kita ng pandesal na may corned beef. Tapos ipagtitimpla pa kita ng matapang na kape. May pera ka pa dyan? Sa tingin ko kasya naman to basta wag na lang tayong kakain sa gabi. Ay, wag ganun. Ipanggabihan na lang natin yan. Joke lang. Meron pang natitira, huwag ka mag-alala. Magkano lang naman yung gagastusin sa meriende. Isipin na lang natin na pang-celebrate natin yun. Pang-celebrate saan? Sa pagsisimula natin sa buhay, magka-live-in. Sa pagsisimula natin sa forever? Sa pagsisimula natin sa forever. 16 years old kami noong nagkakilala kami ni Dan. Pareho kaming helper noon sa isang laundry shop pero umalis din ako kaagad kasi mas malaki yung sahod sa nakita kong trabaho sa isang bentahan ng mga segunda manong mga damit sa palengke. Naiwan doon si Dan dahil wala pa itong mahanap na trabaho. Mas malaki naman ang kinikita niya doon kesa sa akin. May extra rin siyang trabaho sa pagbabantay ng parking lot na parehas na may-ari ng laundry shop. Bukod sa tip na natatanggap niya sa mga nagpa-park, libre pa ang kanyang agahan at tanghalian na bigay ng amo niya. Tapos kapag Sabado at Linggo ay nakaka-extra pa itong maging delivery boy sa mga furniture at appliance malapit sa amin. Samantalang ako ay libre na ang aking tanghalian sa bago kong pinagtatrabahuhan. Minsan kapag malaki ang naibibentang mga segunda manong gamit ay binibigyan ako ng aking amo ng pamasahe ko. Sapat na ang kinikita naming pareho para magsama na pareho. Kaya nung naging 17 years old kami ay nagdesisyon kaming magsama na. Bukod sa makakatipid kami ng renta ay makakasama pa namin ang isa't isa sa pang-araw-araw. Alam kong bata kami noong nagsimula kami sa pagli-live-in. Wala pa sa tamang edad pero wala namang kumontra dahil una sa lahat ay wala namang kaming parehong pamilya na magsasabi sa amin na hindi kami pwedeng magsama. Hindi ko alam kung plano ba to ng Diyos. Planong pagtagpuin kaming pareho na iniwan ng mga magulang namin at sa mga batang edad ay natutunan namin na buhayin ang aming mga sarili.
Pareho din kaming 8 years old noon. Base sa kwento sa akin ni Dan ay iniwan siya ng kanyang ina sa poder ng kanyang tiyuhin. Sabi mag-a-abroad daw pero hindi naman pala totoo. Sumama ito sa isang lalaki at doon tumira sa Mindanao. Wala na rin kasi siyang tatay at maagang namatay ang tatay niya dahil sa sakit sa atay. Wala din naman silang perang mag-ina kaya tinanggap na nila na hanggang doon na lang ang buhay ng kanyang ama. Hindi na nila nilaban pa. Ang tiyuhin niya ay isang Kristo sa isang sabungan. Madalas ay sumasama siya para matuto dahil ang sabi ng tiyuhin niya balang araw ay ipapasa sa kanyang trabahong yon. Pero hindi na nangyari yon dahil nung minsang nagkagulo at nagkainitan sa sabungan ay nasaksak ang tiyuhin niya. Mula nga noon ay wala nang tumulong bumuhay sa kanya. Palipat-lipat siya ng bahay na pinagkakatulungan para lamang may makain kahit wala nang sahod. Bata pa lang ay naabuso na siya sa pagtatrabaho. Ako naman ay iniwan din ako ng aking nanay sa poder ng aming lola. At hindi ko na alam kung bakit niya ako iniwan. Mabait ang lola ko. Mahal na mahal ako noon. Sa akin na umikot ang mundo niya dahil wala na rin naman akong lolo na kasama niya sana sa pagpapalaki sa akin. Lahat ng gusto ko basta makayanan niya ay ibibigay niya. Sana nga ay hindi niya ako sinanay sa ganitong buhay dahil nung na-stroke ito ay dito na ako nagsimulang mahirapan. Hanggang sa namatay na lamang ito. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Basta ang alam ko, nagdasal ako ng nagdasal na sana sa lamay ng lola ko ay bumalik na si mama para kunin ako pero nailibing na nga ang lola ko at lumipas pa ang ilang araw pero ni anino ni nanay ay hindi ko nakita pa. Hanggang sa ampunin ako ng aming kapitbahay, hindi para gawing anak nila, kundi gawing kasambahay. Parehas na parehas kami ng naging buhay ni Dan noon. Pareho kaming nagtrabaho sa maagang edad. Pareho kaming nawala ng pamilya sa maagang edad. Parehas na parehas kami. Kaya naman noong nagkakilala na kami ay hindi namin pinakawala ng isa't isa. Ang mga katulad namin ang nagsasama talaga. Kanina ka pa tulala dyan ah. Oh, uminom ka muna ng kape. May halong evap yan. Salamat. Uy, okay ka lang ba? Oo naman. May iniisip lang ako. Ano yun? Pagkatapos ng 10 taon kaya, ganito pa rin tayo? Ano, mahirap? Sana hindi. Sana mayaman na tayo nun. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, 10 taon mula ngayon, tayo pa rin kaya? Oo naman. Sigurado mo naman ha? Manghuhula lang? Kasi sigurado naman ako sa iyo eh. Kaya maning-mani yung 10 taon na yan. Tayo pa rin nun. Eh paano kung hindi? Hindi pwedeng hindi. Bakit naman? Kasi lalaban tayong pareho. Talaga? Talagang talaga. Ano kaya ang buhay natin 10 taon mula ngayon? Si sexy ka lalo. Seryoso kasi! O sige, di tataba ka na nun. Oh, bastos nito ha! Tataba ka nun dahil may anak na tayo. At tataba ka nun dahil mabubusog ka ng pagmamahal sa akin. Kung corny ha? Ikaw ba? Anong nakikita mo sa atin 10 taon mula ngayon? Mas angat na yung buhay natin. Mas maraming pagkain. Hindi na nagtitipid sa LPG. Luto lang ng luto, di ba? Tapos, makakapunta na tayo sa mga pangarap nating lugar na nakikita lang natin sa social media, no? Tapos, makakabili na tayo ng maraming damit na bagay sa atin at saka sapatos. Tapos, kaya na kitang bilhan ng mga pabango na gusto mo. At makakabili na rin ako ng motor na pangarap mo. Tapos,
Tapos tayo pa rin. Nagmamahalan. Sobra-sobra pa. Pang forever na. 10 taon mula ngayon. 10 taon mula ngayon, tayo pa rin. 10 taon mula ngayon, alam kong ikaw pa rin. Mga pangakong hindi natupad, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman kami nagkatuluyan. Pinagtagpo pero siguro ay hindi talaga tinadhana. Pero bago naman kami natapos na dalawa ay marami kaming pinagdaanang masasaya. Yun yung mga dahilan kung bakit kami tumagal ng 3 taon. Oo, 3 taon lang ang tinagal ng aming relasyon dahil siguro masyado pa kaming bata noong nagsimula kami kaya hindi pa kami hinog noon para sa relasyong yon. Pero bago ko kayo dalhin sa mga panahong nagkaproblema at nagkahiwalay na kami, gusto ko muna kayong ipunta doon sa mga panahon na masaya kaming pareho. Kontento sa kung ano ang meron sa amin at masaya sa piling ng isa't isa. Sa lahat ng mga nagkaroon ng relasyon, alam kong pinagdaanan nyo rin ang ganitong saya sa piling ng mga minamahal ninyo. Lalo na sa mga may asawa at ka-live-in. Yung tipong gigising ka sa umaga, siya agad ang bubungad sa inyong mga mata. Ikaw na babae, ipaghahanda mo siya ng umagahan. Kung ano lang yung meron sa inyo, pwedeng 3 piraso ng tuyo at 6 na kamatis na hinog na hinog. Masaya na kayo nun. Pilit na pinagkakasya ang kakaunting tuyo na meron kayo para lamang matakpan ang gutom ninyong pareho, para may lakas kayo sa pagtatrabaho. At kapag tapos na kayong kumain, si lalaki naman ang magliligpit ng kinainan. Siya na rin ang magtitimpla ng inyong kape. Pareho kayong mauupo magkaharap at paplanuhin na ang gagawin sa buong araw at sa mga susunod. Kapag oras na para umalis, sabay kayong lalabas ng bahay na magkahawak ang mga kamay. Ihahatid ni lalaki sa babae sa trabaho at hihintayin na makapasok siya sa loob bago umalis. Habang si lalaki ay patakbong pupunta sa trabaho dahil alam niyang mahuhuli siya kapag naglakad ito ng mabagal. Ganito kami ni Dan sa pang-araw-araw. Naaalala ko, masaya ako sa ganito. At kahit nga magkasama na kami sa bahay ay panay pa rin ang teksa naming dalawa. At dapat sabay din kaming magtatanghalian. Kukumustahin ko siya sa text o sa tawag kung kumain na ba siya. Alam ko na nakaka-relate kayo dito. Iba talaga kapag may karelasyon kayo. Yung mga dating payat ninyong katawan ay pareho ng lumobo. Sa bandang gabi naman, dahil mas nauuna siyang matapos sa akin sa trabaho, ay nag-aabang na ito sa labas ng trabaho ko. Habang ako ay nagmamadali ng mag-ayos para makauwi na kami pareho. May mga pagkakataon naman na nag-o-overtime si Dan sa laundry shop, lalo na kapag Biyernes. Kaya naman ako na ang pumupunta sa kanya para hintayin siya. Ganito kami lagi at hindi kami napapagod sa ganito. Kapag natapos na namin ang aming mga trabaho, ay saka naman kami dederecho sa paborito naming karinderya at pipili ng aming panggabihan. Kapag tapos na kaming kumain ay saka kami maglalakad ng ilang saglit lang para magpababa ng aming kinain. Magkwekwentuhan kami sa mga nangyari sa trabaho namin. Madalas pa nga ay pinagchichismisan namin ang mga katrabaho at boss. Minsan, naglalabas kami ng hinaing kapag pakiramdam namin ay hindi tama ang ginagawa sa amin sa trabaho o kung may napansin kaming mali sa ginagawa ng aming mga katrabaho. Para na kaming mag-best friend na dalawa. Nagsasabihan ng lahat-lahat sa amin. Kapag naubos na ang aming kape, ipagpapatuloy pa namin ang pakikinig sa radyo. At kapag naramdaman na naming babagsak na ang aming mata, ay saka kami papasok. Dala-dala ang tasa at ang aming radyo. Kapag maayos na kaming pareho at nasiguro na naming maayos ang bahay, ay saka kami matutulog na. Habang nakabukas ang radyo, magkayakap kaming dalawa.
At bago tuluyang managinip ay hahalikan muna namin ang isa't isa. Kailangan pa rin kasi naming magtipid dahil nag-iipon pa kami ng pambili namin ng mga gamit. Kulang-kulang pa kasi ang inuupahan namin. Maliit lang naman ang boarding house namin. Gawa lang yon sa kahoy at yero na kung saan ay rinig namin ang bawat ganap sa kalsada dahil sa sobrang nipis ng bahay. Wala namang kaming magagawa kasi eto ang mura. Eto lang yung kasya sa mga sahod namin. Ang balak na lang namin ay pagandahin ito gamit ang mga kasangkapan na balak naming bilhin. Nagtitingin-tingin na kami ng mga second hand na ref. Marami daw nagbebenta nito sa bandang Cubao at swak sa pera namin. Siyempre, bibili din kami ng mas makakapal na kutsyon. Dahil yung kutsyon na gamit namin ay yung pang iniwan ng dating boarder doon. Manipis na ay nangangamoy pa. Pinagtitiisan na lang namin at pinapaarawan kapag wala kaming ginagawa. Binabawi na lang namin sa makakapal na kobre kama na nabili ko ng mas mura sa pinagtatrabahuhan ko. Marami pa kaming dapat bilhin. At alam ko kapag tinitingnan ako ni Dan, ramdam niyang gusto ko nang buuin ang bahay namin yon para maaliwalas na sa paningin namin. Kapag gano'n na ang tingin niya sa akin ay susuklian ko yon ng isang tinging nagpapasensya. Yung tinging nagsasabing hayaan mo na. Balang araw makukumpleto na natin ang mga gamit na kailangan natin. Ganon lang. Masaya na kami noon at masayang masaya. Ang dami naming plano na gagawin, ang daming pangarap. Ang dami. Lahat ay inaasahan na kami na talaga. Nakadepende kami sa isa't isa. Ang sarap pala sa pakiramdam yung ganon kahit papaano. Dahil nga buong buhay namin ay wala kaming ibang dinedependahan kundi ang aming mga sarili para mabuhay. Pero mula nang dumating kami sa buhay ng isa't isa ay nagbago ang lahat. Sa wakas ay naranasan namin kung paano tulungan ang bawat isa. Na kapag hindi mo na kaya, andyan yung kapareha mong gagawa nun para sa'yo para hindi ka na mahirapan. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam. Sobrang sarap. Naalala ko pa nga noong nagsimula pa lang kami at walang kaalam-alam sa buhay pagli-live-in. Ginagawa naming basihan ng gagawin namin kung ano ang napapanood namin sa TV o yung nakikita namin sa mga kakilala namin sa trabaho. Kahit nga yung mag-asawang kapitbahay namin ay nagagawa naming silipan para lang alam namin kung tama ba ang ginagawa namin sa buhay pagli-live-in. Mula sa pag-aalaga ni Mrs. kay Mr., kung paano niya ayusin ang idadamit nito sa umaga bago pumasok sa trabaho. Kung paano tamang humalik. Pati yun ay inaral naming dalawa papadudot para maging legit na mag-asawa kami. Pero kahit na anong gawin namin ay may mga tao pa rin hindi kami tanggap sa ganitong sitwasyon. Minsan isang gabi, bandang 10:00 na yon, nang naglalakad kami pauwi galing sa barbecuehan ay sinita kami ng mga tanod na nasa lubong namin. Palibhasa bukod sa itsura naming Totoy at Nene, ay ang katotohanang 17 pa lamang kami. Sinita kami noon at tinakot na idadala kami sa barangay hall kung hindi kami tatakbo pa uwi dahil baka hinahanap na kami ng mga magulang namin. Umiling kami at sinabing wala kaming mga magulang. Tumahimik lamang sila at sinabing umuwi na lamang kami. Pero nung dinagdag pa namin na mag-asawa kami ay napabulalas pa sila ng tawa at hindi naniwala sa amin. Pailing-iling pa silang naglalakad palayo sa amin. Rinig namin ang pangiinsulto nila sa amin at ramdam na ramdam ko ang guhit ng sakit noon sa pride at puso ko. Pero niyakap ako ni Dan at hinalikan sa tuktok ng aking ulo. Noon naman ay nawala lahat ng alinlangan at galit sa akin at ito ang alaalang binabalikan ko sa tuwing nararamdaman kong kontra ang mundo sa aming relasyon. Ang relasyon namin ay hindi naman laging puro paru-paro at bahaghari. Tulad ng ibang relasyon ay may mga pinagdadaanan din kaming problema
na nire-resolba namin oras na salubungin kami nito. Kadalasan naman ay mga simpleng hindi pagkakaintindihan lamang, tulad ng sino ang dapat maglinis ng CR o kaya naman ay bakit nagmamantika pa rin ang lababo. Pwede ring pag-awayan ang mga langgam sa mesa dahil sa hindi tinapong supot ng chicherya. Ganon lang. Minsan mga pinag-aawayan pa namin kung sino ang nakahulog ng sabon sa kubeta at hindi inahon pa. Mga ganyang away na alam naman naming pareho na nangyayari hindi lang sa amin kundi sa iba't ibang tao din. Ito yung mga away na pinagpapasensyahan na lang para hindi na lumala pa. Mga maliliit na bagay na dapat ay pinag-uusapan bago matulog sa gabi para maaliwalas ang paggising sa umaga. Mula noong nagsama kaming dalawa ni Dan sa bahay ay pansin ko ang pagiging makalat nito at pabaya. Naiisip ko na lang na palibhasa ay lalaki kaya ganun siguro. O baka naman dahil walang nakalakhang magulang na magtuturo sa kanya kung paano nga ba ang maglinis ng bahay at mga kalat. Swerte ko na lang at kahit ini-spoil ako ng lola ko ay naturuan pa rin ako nito sa mga gawaing bahay. Ang rason kasi ni lola ay babae ako. Huwag daw akong aasa na tulungan ako ng mapapangasawa ko sa pag-aayos ng bahay dahil ang trabaho ng mga lalaki ang magdala ng pera na gagastusin sa pang-araw-araw. Noong bata ako ay tanggap ko na ang ganitong prinsipyo ni lola. Pero nung lumaki ako at nagkaroon na rin ng trabaho ay dapat patas pa rin sa gawaing bahay. Hindi lang si babae ang maglilinis. Hindi lang si lalaki ang maglalagay ng pera sa bahay. Dapat ay laging patas. Pero sa lagay namin ni Dan ay mukhang hindi siya open sa konsepto na yon. Dahil kahit pareho kaming kumikita, parang ako pa rin ang gusto niyang magtrabaho at maglinis ng bahay. Dan! Ano ba naman to? Oh, bakit? Ano yun? Eh di ba sabi ko naman sa'yo, kapag tapos ka na sa pinagkainan mo, hugasan mo naman kaagad. Alam mo namang nakatago lang yung mga langgam sa sulok-sulok ng kusina eh. At saka naghihintay lang na maruming mangkok eh. Eh kasi hinihintay nga kita na dumating at kumain muna para sa para isahang paghuhugas na lang ng plato para di sayang yung tubig. So ang lagay, ako pa rin yung maghuhugas pagkadating ko, ganon. Eh mas magaling ka naman maghugas kaysa sa akin eh. Kahit pinagkainan mo man lang, ano ba naman? Eh kapag ako naghuhugas tapos mamantika magagalit ka rin kaya mas maganda na ikaw na lang. Kaya nga ang sabi ko, aralin mo kung paano yung tamang paghuhugas ng plato para naman hindi mamantika. Eh, late bloomer ako sa mga ganyan eh. Di ko na mapag-aaralan pa yan. Da naman! Baka kahit aso, turuan ko maghugas kapag sinaulo niya ay magagawa niya. Ikaw pa kaya? Bakit kailangan mo ikumpara ako sa aso? Eh hindi kita kinukumpara. Ang sa akin lang naman, sana marunong ka rin sa mga gawaing bahay. Kasi hindi naman pwedeng ako na lang lagi yung gumagawa dito. Pero di ba babae ka? Kaya dapat ikaw ang gumagawa ng mga ganun. Oo nga, babae ako. At may trabaho katulad mo para makapagbigay ng pera sa bahay na to. Nireklamo ko ba sa'yo yon? Huwag na natin pag-awayan yan, please. Sige na, ako na maghuhugas. Magpahinga ka na at huwag ka na mabunganga. Hindi ako magbubunganga kung tama yung ginagawa mo. Kaya nga, sorry na, di ba? Huwag nang pag-awayan, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Lagi ka nalang ganyan. Kahit mali mo, pilit mong ipinapasa sa akin para ako yung magmukhang masama. Rosie, saan ka pupunta? Gabi na! Naalala ko noon nung gabing yon. Naglalakad-lakad lang ako sa barangay namin at hindi alam kung saan pupunta. Medyo kinakabahan dahil baka may mangyaring hindi maganda sa akin, pero dahil kinain na ako ng aking pride ay nagtuloy-tuloy na lamang ako sa paglalakad. Pahinto-hinto din ako sa mga store na nakikita ko. Nakikiupo kung may bangko at bibili ng 2 candy para hindi naman nakakahiya. Kapag napansin kong panay na ang tingin ng tindera ay saka ako aalis at maglalakad. Nakailang ikot siguro ako sa barangay namin bago ako nag-decide na bumalik na lamang sa bahay. Siguro naman ay tulog na si Dan. Ayoko siyang harapin dahil nakakapako pa rin naman ang sarili ko na masama pa rin ang loob ko sa kanya.
Pero pagbukas ko ng pintuan ay sinalubong ako nito ng isang sintonadong pagkanta kasabay ng kanyang paggigitara. Pinagmasdan ko ang gitarang yon. Sa kapitbahay namin yon. Ano yun? Hiniram niya habang wala ako? Kunwari ay hindi ko siya pansin at saka ako dediretsyong nagtungo sa aming banyo pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagkanta ng pasintonado. I'm sorry my love ang kinakanta nito at Tagalog na nga lang pero mali-mali pa ang lyrics kaya naman natatawa ko. Pigil ang tawa ko noon. Tinakpan ko ang aking bibig ng aking damit para hindi magkalat ang tawa ko at para hindi niya mapansin. Pero hindi ko na napigilan pang mapahalakhak ng pumiyok ito sa kalagitnaan ng kanyang pagkanta at doon ay alam kong wala na akong magagawa pa kundi ang lumabas na. Tulad ng dati ako ang unang sumuko sa away namin. Tulad ng dati, nadaan na naman niya ako sa kanyang karisma para mapatawad siya at magkaayos kami. Likas ang pagiging charismatic ni Dan. Kaya naman sa mga pagkakamali niya, madali lang siyang nakakagawa ng paraan para mapatawad ko siya. Yun ang nakakainis dahil hindi ko magawang maglagay ng pride sa pagitan namin kapag nagkakaroon kami ng problema. Dahil alam kong anumang oras may pangtunaw siya sa pride na yon. At ako naman ang talo. Siya na naman ang panalo. Sa dulo naman kasi lagi kong nare-realize na maliit na bagay lang ang pinagtatalunan namin. Wala namang masama kung ibagsak ang pride at magpatawad na lamang kesa yung pagsisihan namin habang buhay na hinayaan naming masira ang aming relasyon dahil sa maliit na bagay na ito. Kaya bawat problema na kinakaharap namin, pilit na lang naming iniintindi. Bawat problema na sumasalubong sa amin, tinatakbuhan na lamang namin. Kadalasan, yung mga maliliit na problema na ito na binabaliwala namin ay hindi naman talaga nabibigyan ng solusyon. Naiisang tabi na nga lang talaga at para sa amin ng mga panahon na yon ay ayos lang basta hindi lang ito mapag-awayan. Pero mali yon, maling-mali. Rosie! Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Tingnan mo to. Nakasil kanina sa mall. Nagpunta ka ng mall? Oo, kasi inutusan ako ni boss na bumili ng pyesa para sa nasirang dryer eh. O tapos? Tignan mo to. Nakabili ako ng sapatos na gusto ko. Mukhang mahal yan ah. 3,500 yung original price nito. Pero nabili ko lang ng 2,200 dahil nga nakasale. Mahal pa rin. Minsan lang naman, Rosie. Alam mo namang pangarap ko tong sapatos na to. Wala ka na banggit sa akin na bibili ka ng ganyan. Tsaka, maayos pa naman yung sapatos mo ah. Oo, maayos pa naman pero dapat may kapalitan to para di mabugbog at masira. Kaya nga bumili ako ng bago. Pwede ka naman bumili ng mas mura. May tigti 300 na fake na ganyan ano. Kuhang-kuha yung design. Ano ka ba? Pero fake yun. Madaling masira tsaka masikip sa paa. Pero alam mo yun lang ang kaya natin, di ba? Bakit? Kaya ko naman bumili ng ganito kamahal na sapatos ah. At saan ka naman kumuha ng pera dyan? Sa akin. Dan? Okay, kinuha ko muna yung parte ko sa mga naipon nating dalawa. Ano? Papalitan ko rin yun, promise. Pera lang yun. Pera na pinaghirapan nating dalawa. Pinaghirapan ko rin yung ginastos ko para sa sapatos na to. O ngayon? Ngayon, gusto ko naman matikman yung gusto ko. Pero paano yung gusto nating dalawa? Yung mga gusto nating bilhin gamit dito para sa bahay. Makakaipon tayo ulit, promise. Mabilis lang yan. Kung kailangan kong maghanap ng ekstrang trabaho, sige gagawin ko. Hindi yun yung gusto kong puntuhin dito, Dan. Nakaplano na yung pera na yun para sa mga bibilhin nating gamit dito, di ba? Yung ref, yung sala, at saka yung dining set, plato, tsaka yung kalan. Oh, paano na yung mga yun? Di pa naman natin kailangan yung mga yun eh. Anong hindi natin kailangan doon? Di naman tayo masyadong kumakain dito sa bahay dahil di ka naman marunong magluto masyado. Talaga bang? Kaya di na natin kailangan ng ref para pag-imbakan ng mga pagkain. Kung gusto mo ng malamig na tubig, edi bumili tayo ng yelo sa kapitbahay. Tres lang yun. Dan, ano ba naman? Yung sala set,
Okay pa naman tayo sa monoblock na nahingi ko, di ba? Oh, tsaka meron naman tayong naremedyohang lamesa para pagkainan natin. Bakit pa tayo bibili ng mga yun? Kaya pa naman. Labo mo, Dan! Plano natin yun eh. At alam mong mas importante yun kesa dyan sa sapatos mo. Bakit? Mapapalamig ba niya yung karne na bala kong iimbak sa ref, ha? Mauupa ako ba yan tulad ng sofa na gusto ko? Diyan ba ako kakain kapag nagugutom ako? Pwede bang maglabas ng apoy yan kapag magluluto na ako? Sumagot ka! Ewan ko sa'yo! Kinuha ko lang naman yung parte ko ah! Kung gusto mong bumili ng mga gamit na yon, edi gamitin mo yung natirang pera. May 2,000 pa ron. Kung ano-ano pinagsasabi mo? Hindi yun sa 2,000 lang eh! Ano? Ayoko na makipag-away sa'yo! Oh, saan ka na naman pupunta? Tulad ng dati, ang solusyon ay ibalibag ang pintuan. Kung patuloy kami sa argumentong yon, hindi kami matatapos. Hindi rin kami parehong mananalo dahil alam naming parehong may sasabihin ang bawat isa. Kailangan ko lang sigurong magpalamig. Baka mamaya ay kakalma na ako. Tulad din siguro ng dati, pag uwi ko may nakahandang pasori si Dan sa akin. Pero sa pagkakataong yon ay binahayan din siya ng pride at hindi niya ginawa ang ginagawa niya sa akin dati kapag nagkakaroon kami ng away. Walang pagkanta, walang paggitara, pagsorry o paglalambing man lang. Naabutan ko itong tinitignan at pinipicturan ang kanyang sapatos. Tinignan kong sandali ito pero bumalik muli ang atensyon sa sapatos. Mas lalo akong napika. Diretso ako noon sa kama at pinilit matulog, maya-maya pa ay sumunod na siya. Akala ko noon ay yayakapin niya ako para magsorry na pero tumalikod ito hanggang sa nakatulog na. Kinabukasan ay pareho kaming walang imik. Walang balak magbaba ng pride ang isa sa amin. Hanggang sa gabi ay wala kaming imikan hanggang sa ako na lang ang hindi nakatiis at kinausap ko siya. Nagtanong kung may dumating na bang bill ng kuryente. Umiling siya. Doon na kami nagsimulang mag-usap na parang wala lang nangyari noong nakaraang gabi. Na isang tabi na naman ang problema. Patay mali siya. Walang nagsorry sa pagkakataong ito. Hindi na solusyonan ang problema. At sa mga sumunod ay ganoon na rin ang nangyari. Wala nang sorry-sorry kapag nagkakaroon ng away. Basta na lang tatanggapin na ganoon talaga. Hindi mag-aargumento at hindi na lang mag-uusap at iimik kapag pareho ng malamig ay saka mag-uusap tungkol sa ibang bagay na kunwari ay walang ibang nangyaring problema. Ganon kami. Pero mali yun. At dahil nga nasanay kaming pareho na iisang tabi ang mga maliliit na problemang ito, ay hindi namin napansin na magdudulot pala ito ng isang bagsakang problema sa amin. Dahil naipon ito ng naipon ay hindi namin napansin na sinisira na pala kami nito ng paunti-unti. Hindi ko rin alam kung paano kaming umabot ng 3 taon na puro problema at hindi pagkakaintindihan. Mas lalong hindi ko alam kung paano kami tumagal na isinasantabi na lamang ang mga dapat ay sinusolusyonan. Mahal ko siya. Alam ko na mahal pa rin niya ako. Ramdam ko pa rin naman kapag natutulog kami sa gabi at hindi niya namamalayang napapayakap at napapasabi ito ng I love you sa akin. Dahil sa panaginip? Dahil nakasanayan? Hindi ko rin alam, Papa Dudut. Basta sa akin ay ayos na yon para maisip ko din na hindi sukuan ang relasyon na yon. Sa bawat araw ay tumindi ang pagiging selfish ni Dan. Halos 100 piso na lamang ang naiaambag nito sa gastusin namin dahil mas inuuna niya ang kanyang luho. Maya't maya ay may bago itong gamit na nabibili sa mall. Headset man yan o damit o bagong casing ng cellphone. Nakahanap din ito ng kainuman tuwing Sabado na nagiging dahilan para hindi ito makabangon ng maaga para makapag-date kaming dalawa. Pero okay lang, pinalagpas ko yon. Sige, ayos lang. Sumunod na nawala ay ang kanyang trabaho sa parking lot dahil nga tuwing Sabado ay mas inuuna nitong uminom at sa Linggo naman ay maghapon itong tulog.
Kaya naman ang sahod na lang niya sa laundry shop ang inaasahan niya na madalas ay wala ding natitira dahil babalik tayo sa kanyang luho. Doon ay napupunta kaya sa dulo 100 piso lang ang naiaabot nito sa akin na kulang na pangbayad ng kuryente namin. Pero sige, pinagpasensyahan ko ito tulad ng dati. Dahil nga sa sahod ko na lang ako umaasa para sa mga bayarin sa bahay ay nagkulang ito kaya wala akong ibang nagawa kundi ang gamitin ng ipon na sana ay pambili namin ng mga gamit. Pagtingin ko roon ay nabawasan na itong muli. Naisip ko marahil ay kinuha ulit ni Dan ang ibang parte roon. Sige, okay lang yon. Okay lang talaga. Kung ano man yung natira sa ipon namin, yun na lang ang pagkakasyahin ko para sa mga bayarin namin. Sana nga ay magkasya. Kung hindi man ay hahanap na lamang ako ng pag-e-extrahan. Pwede akong maging barker para sa mga taxi malapit sa isang call center na tinuro sa akin ng amo ko. Total ay malaki naman daw ang bunganga ko at malakas ang boses ko, sabi ni Dan sa akin nung nag-aaway kami. Kaya siguro pasok na akong maging barker. Hindi ko na rin sasabihin pa kay Dan na papasok ako sa ganitong trabaho sa gabi. Wala din naman itong pakialam sa akin. Mas tutok ito sa cellphone niya at bagong tablet na binili niya noong nakaraan. Kesa yung alamin kung anong ganap sa akin at alamin kung kaya ko ba ng pera ko na buhayin kaming pareho. Unti-unti ay nabago ang routine naming pareho, Papa Dudut. Yung dating pagsundo niya sa akin sa trabaho ay hindi na nangyayari pa. Basta uuwi na lang ako at madadatnang ko siyang nakahilata sa kama at ang pinagkainan niyang pinagpiestahan na ng mga ipis at langgam. Parang na-refresh ulit ang utak niya at nawala ang nakasave na usapan namin na wag hayaang may maruruming pinagkainan sa lababo. Pero sige, ayos lang. Para wala ng away ay hindi na ako magsasalita pa. Hindi na ako magbubunga nga pa. Irereserba ko na lang ang boses ko sa pagtawag ng taxi para sa mga ahente. At least doon ay kikita pa ako. O bakit ngayon ka lang? Galing ako sa trabaho. Alas 7 natatapos ang trabaho mo, di ba? Alas 3 na ng madaling araw. Anong klase bang tindahan ng segunda mano yung pinagtatrabahuhan mo na yan, ha? Barker ako ng mga taxi sa call center. Kailan pa? 1 buwan na. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Nagtatanong ka ba? 1 buwan na akong umuwi ng ganitong oras, pero nagtanong ka ba? Aba, malay ko ba kung ganitong oras rin ang uwi mo ng mga nakaraan? Kasi nga madalas tulog ka na kapag umuuwi ako. Malamang alas 3 na kaya ng madaling araw. Alam nga namang… Hihintay mo pa ako? Syempre hindi, di ba? Dapat matulog ka na noon kasi maaga pa ang pasok mo sa laundry shop. Di ba? Gets ko naman yun eh. Kung di pa kita mahuhuli ngayon hindi ko pa malalaman na may iba ka na palang trabaho. Pasensya ka na ha. Kailangan kong umextra. Naubos na kasi yung ipon natin. Tingnan mo. Ikaw pala ang umubos eh. O asan na yung sinasabi mong pambili ng ref, ng sala set, tsaka nung kalan? Ako nang bahala doon. Mag-iipon ulit ako. Nagastos ko kasi pinambayad ko ng kuryente, tsaka dun sa utang sa tindahan, tsaka sa bahay. Kulang kasi yung sahod ko eh. Kulang din ang 100 pisong inaabot mo. Eh di sorry kung 100 lang ang naiaabot ko sa'yo. Kailangan mo pa bang ipamukha sa akin? Eh di ikaw na yung kumikita ng malaki sa bahay na to. Gusto mo ba palakpakan pa kita? Okay na. Sige na. Palakpakan mo ako para gumaan naman ang loob ko at maisip kong tama yung ginagawa ko. Ayan. Okay na ba, ma'am? Maraming salamat. Good night. Hindi tumabi sa akin si Dan ang gabing yon. Mabuti na lamang dahil baka makita at marinig pa nito ang pag-iyak ko. Mahinahon man akong nakikipag-usap sa kanya nung oras na yon, pero ang puso ko ay hiyaw ng hiyaw dahil sobrang pagod na ako. Pero hindi ko pwedeng gawin yon. Kasi ayoko ng away, ayoko ng gulo. Lalaban pa ako, hindi ba? Yon ang pangako ko. Hindi ko susukuan ng relasyong ito kahit magkakalyo na ang puso ko sa hirap.
Habang tumatagal ay lumalala ang problema namin sa relasyon namin. Mas lalo kaming pinababahayan ng Pride. Mas lalo na si Dan. Dahil nga 3:00 na ng madaling araw ang uwi ko ay gumanti ito. Umaga na itong umuuwi at madalas ay lasing pa. Pero tulad ng dati ay wala pa rin akong imik. Hindi ko alam kung nananadya ba ito o ano. Bahala siya. Siya naman ang magpupuyat dahil alam niyang maaga pa ang kanyang trabaho. Hinayaan ko lamang ito. Bahala siya sa buhay niya. At dahil nga sa ganitong naging gawain niya, natanggal tuloy siya sa trabaho. Hindi na kasi ito nagigising ng maaga dahil nga sa sobrang kalasingan at puyat. Hindi ko siya ginigising bago ko umalis, bahala siya sa buhay niya. Kinaya niyang magpuyat, kayanin niyang gumising ng mag-isa. Oo, gumaganti ako kahit na alam kong ang balik ay sa akin din dahil nga sa nawala na siya ng trabaho. Ang ibig sabihin lamang nito ay ako na ang bubuhay sa aming pareho. Pero hindi pa ba ako sanay 100 lang naman ang naibibigay niya? Hindi naman kawala ng ambag nito dahil una pa lang ay hindi ko naman ramdam ang ibinibigay niyang yon dahil nga sa kulang na kulang. Kahit kailan ay hindi sumapat ang 100 piso nito. Hindi niya sinabi sa akin na nawalan siya ng trabaho. Sinabi na lang sa akin noong amo niya noong nasa lubong ako nito minsan. Tinanong kong bakit nagkaganon si Dan. Hindi lang ako nagsalita. Marahil ay nahalata nito na may problema kami sa bahay at relasyon kaya nagbigay ng payo at sinabing ayusin namin yon. Natatandaan ko pa ang sabi niya. Huwag naming hayaang sirain kami ng anay. Patibayin pa namin ang aming mga poste. Bantayan hanggat maaari dahil andyan lang ang mga anay at anumang oras ay aatake ito kapag hindi nabantayan. Sa mga sinabi niyang ito ay napaisip ako. Matagal na kaming inaanay. Matagal nang inaanay ang mga poste ng relasyon namin. Aayusin pa ba namin yon? May pag-asa bang maayos? O tulad ng ginagawa ng iba sa mga inaanay na poste at kagamitan, sirain na lang bago madamay ang iba. May ulam pa ba? Wala. Hindi naman ako nagluto. Oo nga pala, hindi ka nagluluto. Kasi wala naman tayong gas. Matagal nang wala. Oo nga pala. Kaya panay karinderya tayo dati. Upo ako sa tabi mo ha. Tulog ka na nga. Alam mo masaya nun. Nung nagkakarinderya pa tayong dalawa. Yung paunahan tayo ng ulam. Paunahan kung sinong makakakuha ng masarap. Tapos bawal magpalitan. Dapat ubusin kung ano yung in-order mo para parusa sa katangahan mo. Buti naaalala mo pa yan. Bakit ikaw? Nakalimutan mo na? Medyo. Yung mga kinakanta natin kapag naglalakad tayo pa uwi pagkatapos natin kumain. Para tayong mga lasing. Tinatawalan tayo ng mga aso kasi ang pangit ng boses natin. Naalala ko. Tapos yung pag-uwi natin ng bahay, bibilangin natin kung ilan yung ipis na napatay natin dahil sa in-spray natin ng umaga bago tayo pumasok sa trabaho, diba? Naalala mo. Tapos makokonsensya ka kasi may baby ipis kang napatay. Tapos tatawanan kita. Naalala ko nga. Yung mga pinag-uusapan nating plano, gagawin natin sa mga susunod na buwan at taon. Yung mag-iipon tayo para makumpleto yung mga gamit natin? Oo. Naalala ko yan. Yung pangako natin na makakalipat tayo ng lugar na mas maayos at hindi tumutulog kapag tag-ulan para nagagamit natin yung mga palanggana sa paglalaba lang at hindi pang sahod ng tulo mula sa bubong? Naalala.
Yung promise natin na bibili tayo ng cake tuwing mansary at anniversary natin para hindi puro corned beef pandesal ang handa natin? Pero alam mo, mas masaya ka nun sa corned beef pandesal. Masaya ka na rin nun sa ganun. Kontento tayo sa ganun. Tulog ka na. 3 taon na tayo, no? Pero mo, tumagal tayo ng ganun. 3 taon na puro problema, away at pride. Pero naging masaya ka rin naman, di ba? Kasi ako, oo. Oo, naging masaya ako. Naging. Di ka na masaya ngayon? Tulog ka na. Bakit ba tayo naging ganito? Matulog ka na. Masaya naman dati, di ba? Matulog ka na sabi. Alam mo bang hirap na ako matulog mula nung tinuloy-tuloy ng tadhana yung mga problema sa atin. Ang hirap na ako makatulog eh. Alam ko. Ganun din naman ako eh. Rosie. Bakit? Matulog na tayo? Sige. Sabay kaming nahiga sa kama. Sa mga unang minuto ay nagpakiramdaman kaming dalawa kung sino ang unang magpapatalo sa antok. Nakapikit kaming pareho pero ramdam ng bawat isa sa amin na hindi pa kami dalawin ng antok. Siguro 2 oras ang lumipas bago may isa sa amin ang bumigay na sa tulog. Si Danyon. Habang ako ay mulat na mulat at nakatitig sa kanyang mukha. Sa mukha na minsan ay ginusto kong tignan sa bawat minuto. Yung mukhang ilang taong kong minahal at ninependahan ng kasiyahan. Yung mukhang akala ko ay makikita ko ang pagbabago dahil magkasama kaming tatanda pareho. Pero hindi na yata yon mangyayari. Dahan-dahan akong umalis ng kama at sinigurado kong hindi siya magigising. Tinignan ko ang orasan, 30 minutos na lamang marahil ay aakyat na rin ang haring araw. Kailangan ko nang bumangon hindi dahil may pasok pa ako, kundi para isagawa ang matagal ko nang pinag-isipang gawin. Tinungo ko ang kusina, nagpainit ng tubig para sa kape sa lumang rice cooker namin. Yung rice cooker na konti na lang ay hindi nagagana pa. Yung rice cooker na pinagpapainitan na lang ng tubig, pampaligo at pangkape dahil hindi naman kami nakabili ng bigas para magluto. Sinaling ko ang ibang mainit na tubig sa termos. Baka kasi maisipan ni Dan na magkape pagkagising niya. Sayang din naman kung itatapon ko yon. Nagtimpla na ako ng kape, hindi ako naglagay ng evap o asukal. Purong kape. Maitim na maitim yon. Mapait na mapait. Ngayon ko lang ito gagawin. Ngayon ko lang ito susubukan. Gusto ko na kasing magising. Naupo ako habang tinitignan ang kape. Kaya ko ba ito? Kaya ko bang gawin ang hindi ko nakasanayan? Sanay ako sa matamis at hindi sa mapait. Pero kapag sinubukan ko naman ito ay baka tumamis din sa dulo. Baka masanay din ako. Sinubukan ko ang kapeng yon. Mapait at sobrang mapait. At kahit nakailang higop ako ay hindi pa rin ito tumatamis sa dila ko. Siguro ay hindi nga tatamis yon dahil dapat ko na lang tanggapin. Siguro ang dapat ko lang gawin ay sanayin ang sarili ko sa pait at tanggapin na ganun talaga yon. Mapait na mapait at susubukan ko pa rin ang kapeng ito kahit sobrang pait para sa pagbabago ko. Hinugasan ko ang baso ko matapos kong pilitin ang sariling ubusin ang kapeng mapait na yon. Bumalik ako sa kwarto namin at tinignan ang nahihimbing na si Dan. Napangiti ako.
Bigla ay bumalik ang matatamis naming alaalang dalawa pero kasabay ng pagtitig ko sa kanya ng matagal ay unti-unti itong napalitan ng mapapait na alaala at hindi ko alam kung masasanay ba ako sa ganong klase ng pait o hihintayin ko ulit na tumamis ang lahat. Tatamis pa ba? Sa tingin ko ay hindi na. Kinuha ko ang backpack sa cabinet. Backpack na napuno na ng aking damit na kailangan ko para sa plano ko. Kinuha ko lang ang kailangan ko. Yun lang naman ang dapat. Hindi ko na kailangan ng maraming bitbit sa gagawin ko. Baka makadagdag lang ito sa bigat ng dibdib ko. Oras na para gawin ko ito. Matagal ko nang pinag-isipan. Oras na para isabuhay ko. Aalis na ako. Aalis na ako sa bahay na minsang naging matamis para sa akin pero sa huli ay naging mapait na. Bitbit ang backpack ay muli at huli kong pinagmasdan si Dan. Isang tingin na nagpapaalam na at nangakong hindi na lilingunin pa. Isang tinging natatakot pero isang tinging alam kong ito ang dapat gawin. Pareho na kaming naging anay sa poste ng bawat isa. At kung hindi aalis ang isa ay pareho kaming masisirang dalawa. Paalam Dan. Salamat sa 3 taon. Salamat sa tamis at sa pait. Sa pagbalik ko sa realidad ay nahuli ko ang aking sariling tumutulo ang luha habang pinagmamasdan ng corned beef, pandesal at kape. Pareho nang lumalamig dahil masyadong mahaba ang mga binalikan kong alaala. Pinahid ko ang mga luha ko sa likuran ng aking palad. Lumingon-lingon sa paligid baka kasi may makakita. Wala pa rin si Dan. Mabuti na lang. Nilabas ko ang aking makeup kit at nag-retouch. Sa pagtingin ko sa salamin ay bigla akong nanibago sa aking itsura. Siguro kasi kanina ay 17 anyos kong mukha ang iniisip ko. Kaya hindi ko naisip na ibang-iba na pala ang itsura ko ngayon. Marunong na akong mag-makeup, medyo pumuti na rin, dala na rin siguro ng aircon sa opisina kung saan ako nagtatrabaho bilang sekretary. Oo, matapos akong umalis sa bahay namin ni Dan ay inayos ko ang buhay ko. Para saan pa at umalis ako kung sisirain ko rin, hindi ba? Pero ang hirap nun. Ilang araw o buwan ata akong tulala. Panay ang iyak kapag umuwi ako sa inuupahan kong kwarto. Ang hirap mag-isa lalo na kung nasanay ka nang may kasama lagi. Naisip ko nga noon na kaya ko namang mag-isa, hindi ba? Bata pa lang ako ay natutunan ko na yan pero nag-iba ang lahat ng nakilala ko si Dan. Sa kanya ko dinepende ang lahat. Ang sarap sa pakiramdam pero mali pala. Kaya para mawala ang lungkot ko ay sinubukan kong makipagrelasyon sa isang lalaking ibang-iba kay Dan. Dahil baka sakaling dito ay tumama na ako. Baka kasi hindi katulad ni Dan ang para sa akin. Nakipagrelasyon ako sa isang lalaking matanda ng 20 years sa akin. Isang byudo pero may maliit na negosyo at masipag. Hindi katulad ni Dan na wala nang trabaho ay tamad pa. Marunong din sa bahay, hindi katulad ni Dan. Basta lahat-lahat ay ibang-iba kay Dan. Akala ko kasi ay dito ako magiging masaya pero mali pala. Sa dulo kailangan din naming maghiwalay dahil hindi ako masanay. Nakakatawang isipin na sa piling pa rin ni Dan ang gusto kong puntahan para maging masaya. Pero tapos na eh. Tapos na. Naalala ko pa na ilang beses akong sinubukang hanapin ni Dan. Nakailang beses itong nag-text at tawag bawat araw. Ang haba ng kanyang mensahe sa akin na halos hindi ko na binabasa. Bura agad. Ayaw kong maging marupok dahil alam kong nasa tamang direksyon na ako. Nagpalit po ako ng bagong number. Neto na lang din akong sumubok na gumawa ng Facebook account dahil alam kong hahanapin ako ni Dan sa Facebook. After 10 years, kung kailan talagang nakapag-move on ako. Oo, 10 taon ang inabot. Naisip ko nga gaano kaya siya katagal bago nakapag-move on. Kailan siya nagkaroon ng GF ulit after ko? Maganda kaya ang babaeng yon? Mas maganda kaya sa akin? Mas mabait?
Mas maunawain? Na bago ba niya si Dan? Mas minahal ba niya ito? Yon ang mga tanong sa utak ko na nagpapasama sa puso ko. At ang mga katanungang yon ay isa-isa nang masasagot sa pagkikita namin ni Dan ngayon. Hinanap ko siya sa Facebook, Papa Dudut. Mabuti na lang at meron siyang account. Inesto ko ng paulit-ulit, tinignan ko ang mga profile picture. Buwan-buwan ito kung magpalit ng picture. Kaya naman napapangiti ako dahil nakikita ko ang mga pagbabago niya sa bawat buwan at taon na lumipas. Sinilip ko ang mga post niya ngayong taon at nung mga nakaraan. Puro tag post ng mga katrabaho niya sa isang bilihan ng sasakyan. Ahente pala ito. Kaya pala ganon ang tindig niya, gumanda lalo. Pinuntahan ko ang kanyang messenger at hindi pa ito online pero nag-iwan ako ng mensahe at sinabing gusto ko siyang makita. Kinabukasan ay sumagot nga ito. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nagkasundo kaming pareho na magkita sa isang lumang coffee shop na pinupuntahan naming dalawa noon. Tinanong ko ang sarili ko, handa na ba talaga ako? Oo, bulong ng puso ko. Ilang sandali pa ay muli na namang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang mapatingin ako sa pintuan ng coffee shop. Pamilyar sa akin ang pumasok. Kahit 10 taon na ang lumipas ay pamilyar pa rin siya sa akin. Lumaki man ang katawan pero alam kong siya pa rin ang lalaking yon. Umayos ang pananamit, siya pa rin yon. Nagkabigote at balbas, siya pa rin yon at bumagay ito sa kanya. Naging mabuti rin ang panahon sa kanya. Dan, maswerte ka. Hi. Hi. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako una nagtanong, di ba? Ayos lang. Parehas din pala tayo ng sagot. Ako ayos lang din. 10 years. Oo. Wow. Ang tagal na pala, no? Kaya nga eh. Parang kailan lang magkasama tayo nun sa bahay tapos... Nag-aaway. Bago yung mga away, masaya tayo magkasama. Karinderya dates natin, no? Oo. Yung mga date natin sa park noon tapos meron lang tayong lalagyan ng kape. Yun lang yung baon natin. Solve na tayo. Tapos may candy sa bulsa. Pantawid gutom, ano? Correct. 10 years na pala yun, no? Wala nung iwan mo ako? Oo. Napatawad mo na ba ako? Eh ako, napatawad mo na ba ako? Eh ako yung unang umalis at sumuko. Hindi ba dapat ako yung nagtatanong niyan? Pero ako naman yung dahilan kung bakit ka umalis at sumuko. Kaya ako ang magtatanong sa'yo nun. Oo, Dan. Kung ako naman ang tatanungin mo, oo, syempre. Napatawad na rin kita. Nagkatinginan kaming dalawa at pamilyar ang lahat kahit ilang taon na ang lumipas. Wala munang nagsalita sa amin. Basta nagkatinginan lang. Walang ilangan tulad ng dati kahit na ang tagal-tagal na mula noong huli kaming nagkita. Si Dan ang unang bumasag sa katahimikan. Muli niya akong kinumusta. Hindi ko alam ang isasagot ko kasi nakasagot na ako kanina pero nagsabi na lang ako sa mga pangyayari sa buhay ko after kong umalis sa bahay namin. Nagpakatotoo ako. Sinabi ko na hindi ako nadalian sa buhay na wala siya sa buhay ko. Tahimik siyang nakikinig. Matagal-tagal na rin naman at oras na rin para ilabas yung mga nangyari sa ilang taon naming nagkalayo.
Ang sabi ko, ang daming gabi na hindi ako makatulog dahil hindi ako sanay na walang yumayakap sa akin. Hindi ako sanay na walang kaagaw sa kumot na dati naming ginagawa, lalo na kapag pasapit na ang madaling araw sa mga buwan, lalo na ng Disyembre hanggang Pebrero. Matagal din akong hindi tumikim ng kape. Sabi ko sa kanya, ngayong taon lang ulit ako sumubok magkape nang alam kong kaya ko nang tikma ng pait. Ang sabi ko sa kanya ay parang wala nang lasa ang init at ang kape para sa akin mula nang hindi na kami nagkasama. Nakatingin lang si Dan habang sinasabi ko yon sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Ganon din ba siya? Tulad ko ay nahirapan din kaya siya? Oo, yun ang sagot niya. Nahirapan din siya noong nawala ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin, noong gumising siya bandang tanghali na, akala niya ay pumasok lang ako sa trabaho kaya hindi naman siya kabado na wala na ako. Wala siyang kaalam-alam. Uminom pangaraw siya kasama ng kaibigan niya. Umuwi siya madaling araw tapos ay napansin niya na wala ako. Kaya natulog na lang siya. Nang magising siya ay wala pa rin ako. Naisip niya na baka hindi niya namalayan na dumating ako ng madaling araw at hindi na rin niya namalayan na umalis ako papunta ng trabaho. Wala siyang kaalam-alam na wala na pala ako. Lumipas ang 3 araw na ganon. Saka pa lang niya nahalata na wala na nga ako. Doon ay sinubukan niya akong hanapin, kontakin pero wala. Para daw siyang mababaliw noon. Hindi ko makain ng maayos, parayang inom at sa huli ay umalis na rin siya sa dating bahay namin dahil alam niyang hindi niya mababayaran ng upa doon para sa susunod na buwan at wala nang dahilan para manatili pa roon dahil wala na nga ako. Napakagatlabi ako sa mga pag-amin niya. Tinatanong ko siya kung ano ang naging gamot niya para makalimot. Umiling siya basta ang sabi niya isang araw ay tinanggap na lang daw niya na wala na ako. Hindi na ako babalik. Doon niya sinubukang bawiin ang dating siya. Ayusin ang dating siya. Marami itong sinubukang trabaho, naging janitor at kung ano-ano pa at sa awa ng Diyos ay nakapasok siyang ahente ng sasakyan sa tulong ng dati niyang pinagtrabahuhan na gusto siyang matulungan. Tinulungan siya kung paano makabenta ng mga sasakyan at kung ano ang dapat gawin. Nahirapan siya nung una dahil wala naman siyang ideya sa mga ito. Pero nung naisip niyang kailangan naman niyang ayusin ang buhay niya ay inaral niyang mabuti ang lahat ng aspeto. At heto nga, maayos na siya. Masaya na, napangiti ako habang nagkukwento siya. Natahimik kaming muli at hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang nagsimula ulit magtanong. Nagkatinginan at nagkangitian. Parang hindi na kailangan magtanong pa at ungkatin ang nakaraan. Hayaan na lang namin yon kasi kahit na ano naman ang paghahalungkat namin sa dati ay hindi na yon mahalaga sa ngayon dahil magkakaiba na kami ng buhay. Magpasalamat na lang kami na naging parte kami ng kahapon ng bawat isa. Alam ko na sa isip ninyo dapat ay magtanong pa dahil kailangan ng closure. Pero para sa amin ay matagal na kaming nagkaroon ng closure. Yung pagtanggap na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Para sa amin ay yun na yung closure na kailangan namin. Bale, saan ang lakad mo ngayon yan? Mag-grocery lang ako. Masyado ata maaga natapos yung pag-uusap natin Hindi naman kasi kailangang pahabain pa eh. Masaya ako na nagkita ulit tayo. Pagkatapos ng 10 taon. Dan? Ano yun? Sorry tsaka maraming salamat din. Ha? Sorry kung hindi natupad yung mga plano natin dati. Naintindihan ko naman yun. Rosie, sorry din kasi parte ako kung bakit hindi natupad yung mga yun.
Maraming salamat. Para saan naman yan? Maraming salamat kasi pumayag kang magkita tayo ngayon. Rosie? Oh. Salamat sa in-order mong corned beef pandesal para sa akin, ha? Wala yun. Salamat talaga. O paano? Mauna na ako, ha? Sige. Uy, ingat ka. Ikaw din. Sige, bye. Bye. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli natin pagkikita. That's it. Tapos na. Yung matagal kong hinintay na pagkikita namin ay natapos na rin. At oo, masaya ako. Kasi napatunayan ko sa sarili ko na tapos na nga at oo, naka-move on ako. May confirmation na nga. Habang nakataksi ako noon, nakangiti ako dahil parang gumaan ang lahat. Parang pakiramdam ko yung pag-uusap namin yon ang dahilan para doblehin ko pa ang paghakbang papunta sa bagong ako. Alam kong yun din ang gagawin niya at masaya ako para sa kanya. Masaya ang naging ending namin. Masasabing happy ending pa rin ito. Kasi para sa akin ay hindi ko naman kinonsider talaga na natapos ang storya namin nung time na umalis ako sa dating bahay namin. At nung tinapos ko na ang relasyon namin. To be continued yon para sa akin at ngayon yung pagkikita namin ang continuation. Ang totoong ending at masaya ang ending na yon. Yun ang ending para sa akin. Hindi na naulit ang pagkikita namin yon. Wala ni isa sa amin ang sumubok na magtanong ulit kung pwedeng magkita pa at magkape. Kasi para saan pa? Tapos na naman. Para sa akin ay sapat na ang una at huli naming pagkikita sa lumang coffee shop na yon para tuluyan ang isara ang aming mga libro. Wala na po akong balak pang idagdag siya sa panibagong libro ng buhay ko. At alam kong ganon din siya. Kanya-kanya na kaming pagsulong ngayon sa buhay na hindi nakadepende sa bawat isa. Tanging pasasalamat na lang ang meron ako sa puso ko para sa kanya dahil ang mga naging chapter niya sa buhay ko ang totoong bumuo sa libro ng buhay ko na kung wala yon ay hindi ko alam kung saan ako patungo. Siya ang nagbigay ng direksyon sa akin at habang buhay kong ipagpapasalamat yon. Maraming salamat sa iyo Papa Dudut sa pagbabahagi ng aking kwento o mas magandang sabihin ang aming kwento ni Dan sa inyong mga tagapakinig. Sana kahit papaano ay nasamahan nyo kaming ngumiti at umiyak hanggang ngumiti ulit sa pagtatapos ng aming kwento. Nagmamahal, Rosie. Sa pagsasama nilang dalawa mga kaibigan ay mas nakilala nila hindi lamang ang mga sarili nila kundi mas nakilala nila ang katotohanan na hindi nga sila para sa isa't isa. Sa naging relasyon po ni Dan at ni Rosie ay hindi man ito nagtapos na magkasama sila pero ramdam naman nating sinubukan po nila. Tulad ng ibang relasyon, umasa rin sila na matatapos sila sa forever pero sa realidad natin kapag hindi na po kaya, sukuan mo na at yon ang naging desisyon nila sa dulo ng kanilang kwento. Hindi man ito ang plano pero kusang tadhana na ang nagtulak sa kanila para tapusin na ito. Ang kwento ni Dan at ni Rosie ay minsang naging kwento ninyo ng karelasyon nyo. Maraming pagkakaiba, hindi pagkakaintindihan, gulo, pero minsan ding tamis at lambingan. Pare-pareho man tayong may mga pinagdaanan sa relasyon pero magkakaiba tayo ng ginawang desisyon. Sina Dan at si Rosie ay piniling tapusin ang kanilang relasyon. Pero kayo, ano ang naging desisyon ninyo? Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay
Love Stories.